So ayan, nagbabalik po no. Salamat pala no sa mga supporter natin na nanonood ngayon. So ayan, meron tayong katanungan kay Peter. So ayan, marami tayong malalaman ngayon kasi most requested ito no? Nakarating ito sa akin, may nag-PM sa akin. Tungkol po ito, no? Tungkol po ito kay Tatay Digong. Kakaroon ba ng gulo? Kasi ngayon may panibagong may pangyayari may mga sign na talagang mauuwi ito sa gulo, no? Mauuwi ito sa gulo dahil merong mga kaalyado, may mga kaalyado sa ibang kampo. Hindi lang ako mag-mention, no, kasi mahirap na mag-mention tayo, pero alam nyo na kung sino po yung mga tinutukoy ko talaga. Kasi may pagkakaiba po no dito sa mga mangyayari. So papasok ang gulo, no? Ngayong taon na to. So sana magkaisa tayong lahat, sana hindi pa ito mangyari, hindi pa huli ang lahat. So unang-una, tatanungin muna natin kung ano po kaibigan, kung totoo ba na nakulam si Tatay Digong, kaibigan. Kasi yan po ang katanungan halos ng ating mga viewers. Ayan, so sinasabi ni Peter, no, tungkol daw sa kulam, no, pagdating kay Tatay Digong, alam na ng mga kaibigan namin no, na si Tatay Digong po ay may panangga po siya sa katawan niya na pangkulam, no. At may di siya basta-basta matablan Sabi ni kaibigang Peter, kung iisipin mo, nasa 80 years old na po si Tatay Digong. So meron na po talaga siyang dinaramdam, no, na karamdaman, no. At parte na po yan sa katandaan. Syempre, siguro aabot tayo dyan ng 80 years old, di ba? Marami na tayong mararamdaman. Pero kaibigan, ako po humihingi ng tulong sa inyo. Kung may makapasok man na kulam, kaibigan, pwede natin itong kontrahin Kung tutulungan natin si Tatay Digong, kaibigan. Opo. So, sabi ni kaibigang Peter, maraming nagnanais, no? Maraming nagnanais na gustong pasukin lang katawan ni Tatay Digong, ng mga itim na mahika, no? Gusto nila na patumbahin ito agad. Kaso si Tatay Digong, malakas ang kanyang panangga Sabi pa nga ni kaibigang Peter na opo. So ayan, no. Si Tatay Digong, pagdating po dyan, meron po siyang sabi po ni Peter, may mga taga-depensa sa kanya. May mga babaylan nga taga-depensa kay Tatay Digong. Kasi noon pa, no, kabataan pa si Tatay Digong, sabi ni kaibigan, ay antingero na talaga ito, no? May mga panangga talaga si Tatay Digong, lalong-lalo na po, no? Kasi noong kapanahonan dati, may mga kasi, no? Alam naman natin ang mga pirwan yan sa may mga itim na mahika yung ginagamit nila, no? Nagagamit yan sila ng itim na mahika. Ang daming magagawa ng itim na mahika, no, sa iyo. Tulad na lang ng pangkukulam. Ang pangkukulam, hindi talaga yan masama talaga yan, no? Kung nangkulam ka lang dahil nainggit ka sa kapwa mo, malaking pananagutan mo yan, no? Mananagot at mananagot ka dyan, may balik yan sa'yo. Kaya itong inggit talaga, no? Itong inggit na sakit ng tao, hindi talaga ito mawawala. Kasi ang inggit ay naghahangad yan nang nawasakin ka, patayin ka. Kaya itong mga sinasabi ko kay Peter,
Peter, no? Itong gusto kong mangyari talaga, kaibigan, kung nanaisin nyo lang naman po, kaibigang Peter, kasi humihingi po ako ng tulong po sa inyo, lalong-lalo na po yung walang mga kakayahan po, no, na madipensahan po ang sarili nila. Itong mga mangkukulam na to, na walang ibang ginawa kundi pahirapan ng mga taong wala namang kasalanan, no? Gusto ko maparusahan ito, kaibigan, no? Dahil hindi po mali po ang kanilang ginagawa. Maling-mali ang kanilang ginagawa. Kaya hindi ko na po talaga nagustuhan. Ang dami nang dumadaing, no? Peter, bigyan mo ako ng sa mga nanonood ngayon. Kung malayo man sila, no? Ay at least mapanood nila, meron silang mga tips, kaibigan, kung nababarang ba sila o nakulam sila. Opo. So ayan, sabi ni kaibigang Peter, meron siyang tips dito no? May tips na sinabi si kaibigang Peter. Tandaan nyo, sabi ni kaibigan, tandaan nyo, no, kapag kinulam kayo, tingnan nyo ang inyong mga kamay, no? Kapag mahaba ang kanang hingliliit ninyo, ibig sabihin kinulam kayo ng tao. Pero yung una ko talagang sasabihin sa inyo, magdasal tayo, no? Repent, magsisi tayo. Kasi ang kulam, hindi yan tatalab kapag malakas ang inyong paniniwala. Huwag kayong matakot, no? Dadaanin kasi tayo sa takot Nag-overthink ba, no? Kung anong pwedeng gawin ng kulam sa atin. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Dahil ang takot ay nasa isip lang, no? Palakasin nyo po ang inyong paniniwala, no? Palakasin nyo po. Kasi kung kinulam ka, no? Pero hindi ka naman naniniwala na gagaling ka. Kasi hindi ka na nagdadasal kasi wala, ratol na ka, diba, no? Hindi mo na alam yung gagawin mo kasi iniisip mo mamamatay ka. Hindi yan dapat nyo gawin. Magdasal kayo, no? Magdasal ng taimtim. Mawawala yan. Yan yung sumpa ng, yan itim na mahika yan no? Ang nagagamit yan ay mga kaaway. Yan yung ginagamit kadalasan ng mga mangkukulam, no? Na talagang itong mga mangkukulam na to, sanay na sila sa gawain na ganyan. Kaya nga, sabi ni kaibigang Peter na mag-iingat tayo sa mga hindi natin kilala dahil maraming mga sikretong patagong kulam, no? May mga kukulam talaga ngayon na akala nyo ay normal lang sila, pero magaling sila sa mga itim na mahika. So ayan, opo kaibigan, palagi po naming tatandaan. So ayan, no, isipin nyo po yung tips, no? Yun po yung tingnan nyo po, no, yung kanang hinliliit ninyo, makikita at mailahan na diha. Kaibigang Peter, humingi ako ng tulong sa'yo, kaibigan, no? Kung kasi tungkol Tatay Digong, ayoko magsabi, no? Dahil ang mga kaibigan ko may mga privacy, meron kaming pag-uusap na kami lang, no? Hindi pwede na on air ito, no? Dahil ito po may limitasyon kasi sila, no? Kaya ayoko po na lumabag sa kanilang batas kasi may mga batas itong mga kaibigan natin. So ayan, kailangan naming mag-usap, no? Kung may pangkulaman, kaibigang Peter, tutulungan natin, no? Tulungan nyo, kaibigan. So ayong mga kaibigan ko na ang bahala doon, no? Dahil nasa sa kanila po yan, no? Sa kanila pa humihingi ng tulong. So ayan kaibigan, maraming salamat dahil itong kaibigan ko, no, tutulong talaga sila, lalong-lalo na, no, galit po sila sa mga itiman totoo lang, galit po sila, no.
madali po silang maawa, no? Kasi alam nila ang buhay, no? Napakahirap ang buhay. Lalong-lalo na kung meron pang mga ganitong pangyayari na pangkukulam sa'yo. Sila ay may mga malalambot na puso, yung mga kaibigan nating duwende. Kapag nalaman nila na mabuti kang tao, tulungan ka nila. Hindi yan sila magdadalawang isip kasi nalalaman nila kung anong nasa puso at isip mo. So yan kaibigan, maraming salamat po. So yan, tatalakayin namin sa susunod. Abangan nyo ito kasi may pag-uusap kami ng aking kaibigan ngayon. Mag-ingat kayo kung nasan man kayo ngayon, no? Kaibigan, may katanungan pa po ako. Kasi may mga tanong po akong nababasa, no? Magkakagulo na daw. So ayan, talagang yung mga tao talaga ay nag-alala na po talaga kaibigan. So magaganap ba ito? So, sabi ni kaibigan, posible talaga na maganap ang gera, lalong-lalo na ngayon. Lalong-lalo na ngayon. Sa sitwasyon ng ating bayan ngayon, parang kasi may ilan na nasa taas kasi sila. Sila yung may hawak na power, 'di ba? No? May hindi pantay, hindi patas ang batas, no? Pero hindi lahat sa kanila papabor ang panahon, no? Hindi lahat permanente na nasa itaas sila, no? Darating ang araw na sila naman ang uusigin, no? 3 years na lang baka hindi pa umabot. And wag kayong mag-alala, no? Ako sa totoo lang, opinion ko ito, ha. Sa totoo lang, sa mga komunista dito, ipaglaban daw ang karapatang tao, ibaliktad ang tatsulok. Pero wala namang plano, no? Opinion ko lang ito, ha. Wala naman silang plano dahil iisa lang ang gusto, no? Iisa lang ang gusto nila, no? Ang pamunuan ang bansa sa pansariling interes lang. Ha? Sabihin ko sa inyo, hindi ako maka Duterte at lalong-lalo na di rin ako maka Marcos. At kahit sinong maging presidente, no? Kasi tayo naman po ang bumubuhay sa pamilya natin, sariling sikap naman natin. Opo, na lang, bonus na lang yung makatanggap tayo ng mga ayuda, makatanggap tayo galing sa gobyerno. Sa totoo lang. Pero itong inalis si Tatay Digong, no, doon ko naramdaman kung anong pagbabago nung siya ang nakaupo, nung presidente pa siya. Oo, totoo yan. Daming galit sa kanya. Pero buong mundo naman ang nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na yung OFW. So, ayan, hanggang dito na lang po muna. Yan lang po, yung opinion ko lang, ha. Wala akong nilalabanan dito. Pero, may sarili po tayong mga pananaw, eh. So, yan. Kaya, respetuhin na lang po natin, no. So, yan, mahal na mahal ko po kayong lahat, no. Huwag po tayong mag-away-away, no. Sana magkaisa po tayo. Yun naman po yung goal natin dito, magkaisa tayong lahat. Thank you po, hanggang dito na lang. Update po namin kayo mamaya. Salamat po.